Sa ating sinusubaybayang pangyayari dito sa Resorts World, naka-lockdown pa rin ang Resorts World Manila kasunod ng pamamaril at panununog sa Hotel Casino kung saan 36 ang patay, kabilang ang gunman. Ang mga nakagigimbal na tagpo sa report na ito. Umugong ang mga sigaw ng takot sa pag-alingaw-ngaw ng mga putok ng baril malapit sa Resorts World Manila sa Pasay, pasado alas 11 kagabi. Sandali lang, natatakot ako dito. Ang mga tao, balot ng pangamba, ang kanilang kalituhan, baka sa pagkaripas palayo sa lugar. Sa bidyong ito, makikita rin ang takbuhan ng mga tao palabas ng Resorts World. Sa gitna ng gulo, tumambad ang mga sugatan. Ang isang Chinese national, nakausli ang buto sa kaliwang binti matapos umanong tumalon mula sa hindi patukoy na palapag ng Hotel Casino. Dislocation po sa may bandang hita, tapos yung isa po, shoulder. Yung isa po residente, yung isa ba, parang team leader ng ng doon. Isa rin sa mga tumalon mula sa gusali para makaligtas, si Joran de la Cruz. Ang sabi niya, siya yung last na nasa sunog. So nakalanghap na siya ng usok, tapos may narinig na siya nagbabarilan. Tumalo na siya. Ang empleyado ng Resorts World na si Audrey Sevilla, nabalian naman ng hita at may mga sugat din sa ulo matapos tumalon mula sa ikalawang palapag. Ang customer na si Marieta Cancino, naglalaro lang daw sa casino sa ikalawang palapag nang biglang pumasok ang ilang sumisigaw na tao at nakarinig siya ng mga putok ng baril. After 15 minutes, paputok lang siya ng paputok. After 30 minutes, andyan na yung tear gas. Ayun, nagdilim na, wala na kami makitang ilaw. Ano niyo po nasabing tear gas? Kasi maitim yung kwan kasakap, maitim yung usok tapos hindi kami makahinga. Ayon pa sa isang nakasaksi sa insidente, nakita raw niya ang gunman. Nakamaong, tapos may takip yung mukha niya. Hindi ko alam kung bonnet ba o tela, 19. Tapos mata lang yung kita. Ano tapos sinasabi? mahaba yung dala nilang baril. Wala siya sinabi, sumigaw lang siya ng hey. Pagkasigaw niya ng hey, lalo kami nataranta kasi nakatutok na yung baril sa akin. Sakto sa akin, nakat yung line pababa, sa akin nakatutok yung baril. So, ang tendency, napakit kami ulit lahat ng mga kasama ko. Nakausap din ng GMA News ang isang saksi na nakita ang gunman na nakasuot daw ng bonnet at bulletproof vest. There was a commotion na. But little did we know, meron ng guy who was wearing a bonnet, a Kevlar vest, and I couldn't determine what kind of rifle the guy was using. Ayon sa NCRPO, hindi bababa sa 37 ang patay sa insidente. 35 sa kanila nasawi dahil sa suffocation, pusod ng sunog na nilikha ng suspect. Natagpuan daw sila sa gaming area sa ikalawang palapag. Isang security guard din ang nakabaril sa kanyang sarili. Kasama sa mga patay ang gunman. Ayon kay PNP Chief Ronald Bato de la Rosa, nagsunog ng mga casino table at carpet ang suspect at nagpaputok ng baril sa ikalawang palapag. Pagkatapos nito, niransak daw niya ang storage room kung saan nakakuha siya ng 113 milyong pisong halaga ng casino chips. Nilagay niya raw ito sa backpack. Habang nagsasagawa raw ng clearing operations ang mga pulis sa una hanggang ikasyam na palapag, umakyat naman ang suspect sa ikalimang palapag. Nang marating ito ng mga pulis, dito na raw nila nakita ang sunog na bangkay ng suspect sa kama ng room 510. Ayon kay De La Rosa, nagbalot umuno ang suspect ng makapal na kumot, nagbuhos ng gas at sinunog ang sarili. Na-recover ng mga otoridad ang isang machine gun at caliber 38. Nakuha rin ang backpack ng gunman na iniwan sa CR. Paniwala ng PNP, may problema sa pag-iisip ang gunman. The motive, hindi pa natin ma-establish whether this is in line with the terrorism or nasiraan ng bait or robbery. It looks like hindi ba natin masiguro, parang 6-footer na parang foreigner looking na tao, puti na medyo may bigote. Sa ulat ng Agence France Press, inako ng teroristang grupong ISIS ang insidente. Ayon sa Site Intelligence Group na nagmamonitor sa mga teroristang grupo, inihayag daw ng ISIS na mga lone wolf soldier mula sa kanilang grupo ang nagsagawa ng pag-atake. Pero ayon kay De La Rosa, hindi nila ito itinuturing na terrorist attack. You can claim anything as part of the propaganda, but we have to base our conclusions on evidence. Kailangan malaman talaga natin kung ISIS ba ito or what. But so far as we are concerned,
there was no indication na kung ISIS, pinagbabaril na yung mga tao doon na nagsusugal o kaya nagpasabog ng bomba. Wala siyang sinaktan na tao. Giit din ni De La Rosa, isa lang ang gunman sa insidente. Baka raw nalito lang ang mga nagsasabing higit sa isa ang salarin at napagkamalang gunman ang mga tropa ng PNP Special Action Force na naka-full gear. Tingin ni De La Rosa, may pagkukulang daw sa seguridad ng Resorts World Manila dahil nakapasok ang armadong suspect. Pero giit ng Chief Operating Officer nitong si Stephen Rayleigh, wala silang lapses sa seguridad. Nanindigan din silang walang problema sa ventilation ng hotel, bagamat marami sa mga namatay ay dahil sa suffocation. Sprinkler system activated. The issue we actually had was with smoke, not with fire. Unfortunately, those victims suffered from smoke inhalation. We had a armed intruder who entered into the property. He fired his firearm. He was in combat attire. Security inside the premises do not carry firearms. Sa tala ng Resorts World, 35 ang naitala nilang patay, 22 ang guest at 13 ang empleyado, 54 ang sugatan. Ayon kay Rayleigh, ibibigay nila ang lahat ng tulong na kailangan ng mga naulila at sugatan. Kahit hindi tinuturing na terror attack ang nangyari sa Resorts World, sinabi ni National Security Advisor Hermogenes Esperon na hindi nila isinasantabi ang posibilidad ng small-scale terror attack sa Metro Manila. Naka-high alert daw ang mga otoridad. Paalala niya sa publiko, manatiling kalmado pero alerto at huwag magpakalat ng maling impormasyon. Ganito rin ang panawagan ng lokal na pamahalaan ng Pasay, maging kalmado at mapagmatsyag at agad ipagbigay alam ang anumang impormasyong makatutulong sa investigasyon.